Magandang hapon mga kalapatids. Nandito nga pala ako sa Lubao, II. Dito nga pala sa lugar ni Ryan Sadi. Meron pala siyang loob na pinagawa nung nakaraan. Hindi nagustuhan kasi ang sukat lang ng loob na pinagawa niya is 3x3. So ang kasya lang na ibon mga nasa 5 to 6 birds lang. So nasa abroad siya ngayon na naisipan niyang magpagawa ng panibagong loop kasi mukhang dadagdagan niya yung panlaban niya at yung loop na gusto niyang ipagawa. At eto mga kalapatids, natapos ko na at nandito nga ngayon ako sa Lubao at na-assemble ko na. So ang size pala ng loop na pinagawa niya is 14 by 9 ang pinagawa niya loop. So 2 feet yung sa may catwalk niya, tapos 3 feet yung sa may bayari, 3 by 9, tapos yung sa loob 4 by 9 naman. So, dalawang section. Yung loop na to, ginawa ko lang siya sa 3/4 na tubular, sa 4 by 8 na diunong steel matting, sa plain sheet, sa 1 and 1/2 na tubular, sa angle bar, at saka sa plywood, at saka sa 3/4 na marina plywood yung flooring niya. So, ito mga kalapatid, yung harapan ng aviary niya. So, ito pala yung catwalk niya mga kalapatid. Hindi na niya ganong pinalakihan. So ito mga kalapatids, yung ginawa kong catwalk niya kasi meron daw siya anak na baka daw pag sumama rito, baka Roseman pa, baka daw malaglag rito sa palayan. So ito pala. So ito pala yung harapan ng iber niya mga kalapatids. 3 by 9 tapos 6 feet yung taas niya mga kalapatids. So ito pala yung sa viewing niya sa may ibabaw. Tapos dito yung catwalk niya is 2 feet by 40 ng haba. So bali ang loop lang na to is 7 by 9 lang yung laki. Hindi kasama yung sa waiting area. So yung sa waiting area pala, ang size naman is 4 by 7. So ito mga kalapatid yung loob ng loop. So nandito pala yung pang NDR na hen at cock. Tapos yung sa south, same din, cock and hen din. So ito mga kalapatids, wala pa naman. So ito kalapatids, gawa pa lang, always na lang na nagde-demo ko to sa inyo mga kalapatids. Face it, nilagyan ko na maliit na ventilation dito kasi nandito yung waiting area, hindi naman mapapasokan ng hangin ng ulan pagka umulan. So pag nag-aabang siya rito, pagka wala siyang trabaho, pwede siya maglagay ng upuan dito. Hindi na niya kailangan buksan to. Para lang silipin ko pero siya ibon na dumating. So pwede siya nakatayo rito, nakaupo. Pwede na siya sumilip rito kung meron siya ibon na dumating mga kalapatid. Ay mga kalapatid ko, bearing lang yan. Hindi na natin kailangan gumawa o bumili pa ng mamamahali na sliding para lang sa ating mga kalapatid. Ito mga kalapatid, affordable. Talagang 200 may gitna kalapatid. Meron ka ng sliding ko. Ito kalapatid to. So ito mga kalapatids, meron na naman ito nasa kabila. So ito pala yung pang-cock niya. Ang size pala ito mga kalapatid is 4.5. Basta sa 9 feet na haba mga kalapatids yung loop, hinati ko yun sa dalawa, dinivide ko sa dalawa. 2 sections siya. So yung palang window box na to, pinagawa niya rin sa kaibigan niya. So ito mga kalapatids, so plywood na 1/4 na ba rin nilagay ko. At ventilation na louver mga kalapatids. Ako lang gumagawa niya na tino-order ko lang, ako na nag-assemble. Yung palang pintuan hindi ko na ginawang sliding mga kalapatids kasi yung purpose nito, pagka 4 feet lang yung lapad ng loop, hindi na kailangan gawing sliding kasi pag ginawang sliding mga kalapatids, pag nilagyan to ng window box or ng window wood, magkakaroon siya ng siwang na 2 inches or 2.5 inches. Hindi na siya magandang tignan. Kaya ang ginagawa ko na lang, hindi na sliding, para opening na lang. Para pwede pa siya lagyan dito ng B-perch mga kalapatids. B-perch dito, B-perch sa side dito sa left and right, pwede lagyan, tsaka pwede lagyan dito. Hindi mo na kailangan lagyan ng sliding to kasi tatama sa ilalagay na box perch. Ayun mga kapatids, so ito yung section niya. So medyo meron siyang dumi ngayon kasi meron na laman ng kalapati, 6 na piraso ata. Yung palang gilid niya, nilagyan ko ventilation. Ayan sa side, ayan o, steel matting. So nagkasya yung isang buong plywood, hinati ko na lang sa gitna. So ito pala, sa right side at saka sa back, nilagyan ko siya ng louver. So rito mga kalapatids, nandito pala siya sa may
palayan mga kalapatids. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon, hanggang sa pagdubog na araw, nakatutok yung loop sa init. At ang kagandahan lang mga kalapatids, kasi nga luber ang nilalagay ko, hindi na kailangan maglagay ng ventilation sa taas. Hindi ko na siya nilalagyan dito lang sa baba kasi yung hangin, init, hindi naman nag-i-stay yung init dito sa loob. Talagang hindi siya mainit mga kalapatids. So maganda yung ventilation niya. So ito nga pala yung sa may aviary yan mga kapatid. So meron na siya mga ibon, ito na yung mga ibon niya oh. Yan. So ito, matuturo naman ito kahit meron na siyang edad. Siguro mga nasa 5 months na itong mga ibon niya na to. Ayan mga kalapatid, so 3x9 ang sukat niyan. Ito yung sa cock session at sa hen session. So ito pala yung luber niya. At ito pala yung sa labasan doon sa may viewing. Mga kalapatid, sa yan oh. Pagka gusto nyo palabasin dito, hindi na ako naglagay doon sa may harapan ng aviary kasi tatama doon sa may catwalk. Kaya sabi ko sa kanya, dito na lang magandang labasan. Pagka dito yung mga ibon, i-training na lang niya doon sa may pasokan mismo para madaling matutong pumasok. Tapos ito, i-trap na lang yung ginamit namin para mas madali kasi ganun din naman, papasok ka rin sa loob ng lock, magpapagawa ka pa ng napakagandang trappings, ganun din. Dumating na yung ibon, dadakmay mo pa rin sa may trappings. May mas maganda yung pagdating ng ibon mga kalapatids. Diretso pasok na, tatanggalin nyo lang yung tubig para hindi na makainom pagka-arrival ng ibon ninyo. Isang tip yan mga kalapatids. Mga kalapatids, so, pintuan, luber. Yan. Oh, napakasuwabe mga kalapatids. Oh. Oh. Bearing lang yan mga kalapatids. Oh. Walang kahirap-hirap. Kabila niya mga kalapatids, parehas lang ang niya, revisan. Tapos yung trap niyan, yung dihila, double trap mga kalapatids. Ito papakita ko sa inyo sa waiting area. Ito pala yung hagdanan na to mga kalapatids. Ito yung hagdanan niya na ginagamit doon sa may tabi ng palayan. So, dapat ang ilalagay ko na hagdanan dito is yung 2x3. Ngayon nasabi ko sa kanya, sa may-ari, huwag na nating gamitan ng 2x3. Gagamitin ko na lang yung hagdanan na luma mo doon. Ngayon, yung 2x3, doon natin ilagay sa may ilalim nung pinagpapatungan ng loop. Kasi mga kalapatids, yung pinagpapatungan ng loop nito, nung dumating na ako dito, nung inassemble ko yung loop na to, meron ng platform na nakalagay dito, napapatungan ng loop. Kasi nga, dahil meron siyang lumang loop, yun ang pinagpatungan. Ang size is 7x13 yung haba ng papatungan. So, ang ginawa ko, yung 2x3, ginawa ko na lang pansapo doon sa merong kulungan sa ilalim para hindi bumagsak yung kulungan ni Boss Adi. Yun ang kagandahan, nagamit ko yung 2x3 para pansamo. Iwas gastos na rin siya. Kaya ito, nagamit ko yung hagdanan niya na ginagamit doon sa may kabila. O, ito pala mga kalapatid yung trap niya, oh. Ito yung double trap niya mga kalapatid. Dito mo lang hihilahin. Basic na basic lang yung mga kalapatid. Ayan o. Tulak. O sila. Tulak. Napakalambot mga kalapatid. Sandaliri lang mga kalapatids. Yan o. Walang kahirap-hirap o. Walang daya. Ginagamitan ko yan ng shafting na stainless. Na 202 mga kalapatids. 1/4 na stainless yan. Yan. O. Nakakaisami din yung ilalim yan. Kasi hindi pwedeng hindi nakakaisami to. Pupunta yung mga ibon dun sa may kabila. At ito nga pala yung ano niya, yung waiting area. Yung palang waiting area na ito mga kalapatids. Ang size pala nito is 4x4 lang tapos 3 feet yung doon sa meron labas. Gawa nga kasi sinakto namin sa 7 feet yung lapad at sa 13 feet yung haba. Kasi sakto lang yung platform niya. So ito nga pala mga kalapatids, sabi ko sa kanya, huwag na niyang lagyan ng sliding to. Jalousie na lang para mas makamura. Siguro sa Jalousie, magagastos nito is mga nasa 1.8 lang ang isa or 2,000. Tapos dito sa may right side, Jalousie din ang ilalagay. Tapos dito, kung gusto niya rito, pwede dito fix na glass dito or Jalousie depende sa kanya. Tapos nilagyan ko na rin ng kisame. Yan. Bago, lalagyan daw niya ng aircon. Sabi ko sa kanya, abangan ko na ng aircon para pagka nilagay niya, wala na problema, sasalpak na lang niya. So ito mga kalapatids, meron siya nalagyan ng aircon, nakabutas na. Nakabang na yan.
At ito pala mga kalapatids, yung harapan ng kanyang waiting area. At pakita ko pala sa inyo mga kalapatids, yung hagdanan na nilipat ko rin sa may kabila. Mga kalapatids, ito nga pala yung hagdanan na nilipat ko dito. Na tinanggal ko yung nandun, pinalitan ko. So gumawa nila ako ng simple, yung bago lang. Ngayon, pinalagyan niya ng gabay kasi nga, yung anak niya baka raw sumama dito sa taas para pag pumapanik. Medyo nakakahawak at hindi ko na ganong tinasan yung gabay kasi dapat ito mga nasa 1 or 100 cm yung taas nito. Ginawa ko na lang ito mga nasa 90 para hindi mahirapan yung anak niya pag bumababa mga kalapatids. Ayan o. Simpleng agdanan lang ginawa ko sa kanya. Ayan mga kalapatids. At mga kalapatids, ako nga pala, ang ginagawa ko lang mga kalapatids, doon sa mga nagtatanong, misa po, pasensya na po kayo. Kung matagal ako makapag-reply kasi kasi nagpapahinga na ako, hindi na ako ganong nabubukas ng Facebook ko. Mga kalapatids, ang ginagawa ko lang kahit sino po ang magtanong sa inyo, loop lang. Hindi po ako gumagawa ng beepers at hindi po ako gumagawa ng mga video box. Ang ginagawa ko lang po talaga mga kalapatids, loop lang. Mga kalapatids, hindi po ako gumagawa ng widow wood, widow box, beepers, at elperts. Hindi po ako gumagawa niyan. Ngayon, pag napagawa po kayo ng loop sa akin, meron naman po ako ipapakilala sa inyo na mga kaibigan natin naman gumagawa ng mga widow box at box perts. Ngayon, bibigay ko sa inyo yung pangalan kung sino yon. Ngayon, bahala na ko kayo mga basa kanila kung kanino kayo magpapagawa. Pero isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ang pinakamagaling at makinis gumawa ng widow box at box perts, si Aye Aridiano. Shoutout pala sa iyo, Aye Aridiano. Good luck pala lagi sa mga tambak-tambak mong trabaho. Sana lagi mong huhusayan sa paggawa para walang feedback na hindi maganda sa iyo. Shoutout pala kay Boss Oyot at kay Ma'am Karina. Maraming salamat po doon sa nakaraan na naging project ko sa inyo. Thank you, God bless po. Paano mga kapatid? Bart Aguilos ng Kalumpit, Bulacan. Maraming salamat. Nagpapasalamat pala ako kay Boss Ryan Sadi at nagtiwala sa akin sa dami-dami ng gumagawa ng loop dito sa Pilipinas at ako ang napili mo. Nagpapasalamat din pala ako sa loopman mo at kay Dara na hindi ako pinapabayaan sa merienda at sa pagkain. At sana ito, swertihin sana kayo sa paglalaban ninyo ng kalapatan ninyo sa Summer Race. Maraming salamat, Sir Ryan. Mga kalapatids, abangan pa ninyo yung mga ipopost kong loop na mga pang PHA, mga kalapatids, abangan ninyo. Ito, mas bumubulusok ito. Mga kalapatids, sana huwag kayo magsasawang sumuporta sa mga ginagawa kong loop. At sa mga sumusuporta pa, at sana madagdagan pa ako ng mga followers mga kalapatids. Thank you mga kalapatids. Muling nagpapasalamat, Aguilos.